dapat ang negosyo natin ay walang pinipiling edad. Grabe guys, sobrang in demand ng pickleball ngayon. So, ibig sabihin, malaki din ang kinikita ng mga negosyante or yung mga may-ari ng pickleball court. Pero syempre, hindi naman lahat kaya magtayo ng pickleball or pickleball court. Kasi ang laki ng puhunan talaga. Abutin ka ng mga 800,000, tatlong court na yan. Minimum na yun Tapos hanggang 2 million and then 2 million para sa 10 court. No, depende pa yan sa design na gusto mong gawin. So hindi natin kaya ang ganyang kalaking puhunan. So ano bang pwede natin makita na concept or ano bang pwedeng ituro sa atin ng pickleball bilang isang maliliit na negosyante? So isa sa mga nakikita ko, dapat ang negosyo natin ay walang pinipiling edad. Halimbawa, meron kang sari-sari store. Kahit anong edad, mula bata hanggang matanda, meron kang pwedeng ibenta sa kanila. Ano ba yung mga pangangailangan ng bata? From diapers, vitamins, gamot na pangbata, and then para naman sa mga elementary, and then high school, mga school supplies, para naman po sa mga parents, andyan na yung mga pangangailangan para sa kusina or mga pagkain, like mga delata, mga pansit canton, bigas, itlog, and then para naman sa matatanda, mga diapers pang matanda, mga gatas pang matanda. Kasi guys, sa pickleball, mula bata hanggang mga senior ay kayang-kaya makapaglaro. Dahil pwede siyang pang pamilya talaga. So yun yung isa sa mga nakita kong rason kung bakit patok na patok yung business na pickleball. So kung gagayahin natin yung concept niyan, gaya ng sabi ko kanina, dapat kung sa sari-sari store mo or kung anong klaseng negosyo meron ka, kaya mo mag-cater mula sa bata hanggang sa mga matatanda. Pangalawa sa nakita kong dahilan, trending siya. So mag-isip ka ng isang bagay na pwedeng mag-trend or trending na and then sabayan mo. So dahil nga trending ang pickleball, di mag-isip ka ng product na pwede mong idikit sa pickleball. Halimbawa, mga sports apparel, mga shorts, t-shirts, sando, medyas, sapatos na pwede mong i-connect sa pickleball. Pwede ka rin magbenta ng mga paddles. Mas hamak na mura lang yon compare mo sa pagtatayo ka ng pickleball court. Ano pa? Pwede ka magtayo ng negosyong water refilling station sa tabi ng pickleball court. Grabe, sobrang dami ng tubig ang binibili or kailangan ng isang court, lalo na pag sobrang dami niyang court, no? Mas malaking court, mas maraming tubig ang kailangan niyan. So yun po yung dalawang nakikita kong concept na pwede natin makuha sa pagkakaroon ng negosyo from pickleball. So yun lang guys, kung nagustuhan mo ang video na to at meron ka pang idea, please comment down below kung ano yung suggestion mo or ano pwede mong sabihin sa akin sa video na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe. So yun lang guys, God bless. Up here.